Bora? Günaydın. Günaydın. I have great news for you, my dear Bora. What is it? Naaalala mo ba yung perfume brand we met with last year? Do you remember? Not a perfume? Evet, Nara Perfume. Well, they said they want to meet us over dinner. Bakit? Because the thing is, gusto nilang maging sponsor ng mga love-themed articles natin. Tukche, is that for real? Magandang balita yan. Magandang balita, di ba? Tell our assistant/writer Ada right away para sa dinner reservation. But kung gusto mong mag-focus si Ada sa writing, then pwede naman ipagawa kay Piril. No. I'll just talk to Peril, Tukche. Bora, seriously, I cannot believe you. Kung ginawa mong editor si Ada, I deserve to know. And besides, where is she anyway? Wala siya ngayon dito. Hindi na darating si Ada, Tukche. At bakit naman? Sabihin na lang natin na she's on leave. What do you mean by that? Did you fire her? No. She resigned. She's so ungrateful, really. That's just pure betrayal. But you know what? Deep down, I knew it would turn out like this. What happened? Naghanap pa siya ng ibang work? Sabi ko na nga ba eh. Tukche. I need to make some calls. Kung wala ka nang sasabihin sa akin, pwede bang iwan mo muna ako, please? Sure, wala na akong sasabihin. You can go ahead with your calls, my dear. As for me, sisimulan ko na hanapin ang pang 28th assistant mo. Yes! Hindi ka namin mamimiss 27? Kung makikita mo, hindi ito trabaho para sa baguhan. Hindi lang ito simpleng restaurant. It's a great family tradition. Evet. Nakita ko nga, nakakamangha ang ganda sa loob. Maraming customer lalo na paggabi na. Sa mga oras na yon, pwede ka rin naming ipasok sa kusina pag kailangan, Ada. Sakto, magaling ako sa kusina. Kaya kong gawin kahit ano, madiskarte ako. Magsimula ka na mamaya. Aasahan kita, ha? Sige po, tamam. Excited na talaga ako. So it's settled then. Babalik po ako mamaya. See you later. Mag-ingat ka pabalik. Salamat po. Ay, Ada, nasan ka na ba? Sige na, pick up. Pick up. Ay, nako. Good Günaydın. Grabe, nakatulog ako na mahimbing. Para bang nanakaut ako ah. Wala ko maalala sa nangyari. Tapos nakahanda na rin ang almusal, ibang klase. Si Ada kasi yung unang gumising at naganda ng mga ito at kagigising ko lang din kasi. Pero kumusta na ba ang auntie niya ngayon? Ayos naman siya pero kailangan pa niya magstay sa hospital for a while. Sana naman umayos na ang kalagayan niya. Sana nga, Mr. Chalal. Anyway, maghihilamos muna ako ng mukha at mga kamay ko. Oo, sige. Parang bahay mo na rin to, Mr. Chalal. Sige lang, bahay mo na to. Be comfortable. Ay, nako. Let's write down what's missing. Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin, ha? Did something happen? Wala naman. Siyempre, ina-admire ko lang ang ganda mo. Nasa trabaho tayo, baliw. Masarap din ang kape. It's really good. Of course, mas maganda yung nasa harap ko. Salam? Let me introduce you to each other. Tukche, Celine. Celine, Tukche. Celine is the new cafe manager.
A new manager? This place really had a manager. Wala pa. That's why we hired her. Kailangan ba talaga nun? Oo, kailangan talaga namin. Tamam. Palagi kang nababanggit ni Ada. My name is Celine. Ni Ada? Ada? Ada is Celine's best friend. How nice. Umalis si Ada pero hindi niya nakalimutang mag-iwan ng memory niya. Ang saya. Oo, sobrang Ang galing saya. naman. Oo naman. That's so nice. Really nice. Yes, ano yun? Love, I can't go to work. Ang sama ng pakiramdam ko. Pakisabi na lang kay Mr. Bora, ha? Oh, of course, my dear. I'll tell him that you can't go to work. But here's what you should do. I think you should just quarantine yourself. Huwag ka munang pumasok hanggat hindi ka pa fully okay. Baka makahawa ka pa ng ibang tao. Evet, ako na bahala magsabi sa kanya. Tamam, get well. Ciao. Sige, ipatikim mo nga sa akin yung Amerikano mo. Let's see kung mas masarap yung sayo kesa sa timpla ni Ada. Sige, let's see. Ipagtitimpla ko kayo ng Americano, ma'am. Right away. Ngayon din. Ngayon din. Ada, saan ka ba galing? Kanina ka pa hinahanap ni Mr. Chelal. Look at me! Kakarating ko lang kaya manahimik ka. Ha? Naku naman. Kaya naman pala niyang kumilos mag-isa. Naku talaga. Huwag mo na isipin yan. May tanong ako. Nag-resign ka ba talaga sa work o natanggal ka? Excuse me? Di ba sabi mo sa tawag kahapon, umalis ka na sa trabaho mo? Natanggal ka ba? Anong pake mo? Natanggal man ako sa trabaho o hindi, ano bang pakialam mo doon? Oo nga pala. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Sino ba si Celine? Mr. Chalal, Celine is a very close friend of mine. She's my one and only best friend. Kahapon, nataranta ako kaya nakaisip ako ng kung ano-ano para lang di mahalata. Kaya sinabi ko na lang na nagkakilala tayo dahil kay Celine. Yun lang naman. Ibig sabihin, pati ibang tao nadamay sa gulo para lang maitago niyo yung kasal ninyo, ganun ba? Evet. Mr. Chelal, parang ganun na nga nangyari. Pasensya na po kayo talaga. Kaya naman ngayon, kailangan nyo itago yan sa trabaho. Gets ko na yon. Pero sa bahay nyo, dito sa bahay nyo, sabihin nyo, sino ba ang tinataguan nyo dito, ha? Tinataguan namin? Anong ibig niyo sabihin? Grabe naman kayong dalawa. Wala man lang ako makitang matinong picture nyo na magkasama kayo. Bakit parang hindi naman kayo kinasal? Hindi rin ba kayo nagsuot ng wedding dress at suit? Hindi namin naisip yun. Nawala sa isip namin. Hindi namin naalala. Tapos wala pa kaming pera para magpa-picture eh. Nagugutom kami at nahihirapan. Ang asawa ko ay kakasimula lang magtrabaho mga 3 hanggang 4 na buwan pa lang. Tsaka lang din kami nakabangon. Tumingil din ako sa pag-aaral para makatrabaho at makatulong. Tapos kahit anong effort ko, hindi nila ako mabayaran ng tama. In short, wala pa kaming pera nun. Not even one iha? Kahit isang vacation photo, wala? Ikaw, iho. Hindi ba photographer ka? Ay, oo nga naman. Sagutin mo, photographer ka, di ba? Oo, tama ka. Photographer ako, Mr. Chelal. Pero alam nyo, the candle can't light its own base, di ba? Parang ganun. At sabi din nila, the shoemaker's son always goes barefoot. Ikaw talaga mahal ko. Ang kulit mo. Naiintindihan ko yung sinasabi niyong dalawa. Don't worry, kasi nandito si Uncle Chelal. Ako na ang bahala sa inyo. Bakit? Anong balak nyo I mean, yung kasal nyo na hindi natuloy. Yung mga pictures na hindi nyo malang nagawa at nakuha. Anyway, mga anak, kumain muna kayo ng almusal. Tapos, mamaya aalis tayong 3. Mr. Chelal, hindi mo pa rin sinasabi kung saan tayo pupunta. Be patient, my child. Palalaman mo rin naman. Ata, my dear, nasaan ang singsing mo? Hindi ko pa nasusuot yung singsing. Nasa daliri ni Tucci yun. Sandali lang.
Anong daliri ang sinasabi mo? Kaninong daliri? Mr. Chalal, ganito kasi yun. Hindi kasi bagay yung sing-sing sa daliri niya kaya we decided to get a new one. We'll buy a nicer one. Evet. Sige, pero pag bumili kayo, ang dapat ipa-engrave nyo yung mga pangalan ninyo sa loob, ha? Yes. Of course, I got it. Have it engraved, ha? Don't forget. Sige, turn a bit to the right. Turn right. All right. Dito na ba? Right. All right, stop it. Are we here? We're here. At ikaw naman, Rosgar, kunin mo yung mga singsing tapos pumunta ka doon sa sinabi kong lugar. Mauna na kami doon ni Ada. Sige, Ah, baba sige na. Daliin mo, baba na. Mauna na kami dalawa, ha? Go. Huwag mo kalimutan. Ipa-engrave mo, ha? Siguraduhin mo maganda. Ngayon, let's just go straight ahead. Tamam. Just go straight. Ay, salamat. May wedding dress at suit naman, hindi ba, Abi Sefer, ha? Ay, siyempre naman, Chalal. Kumpleto kami dito. May bridal flower, may necklace at bracelets. There's no need for bridal flowers, necklaces, and all that stuff. Hindi kasi ako mahilig doon. Tsaka hindi rin ako magsusuot ng wedding dress. Alam niyo, okay na sa akin ang plain dress lang. Hindi naman pwedeng ganyan, Iha. Kailangan natin gawin to ng tama. Pumasok ka na nga doon at mag-ready ka na. At tatawagan ko lang ang asawa mo. Teka nga, nasa na nga ba siya? Oo nga, nasa na kaya ang asawa ko? Ay, naku naman. Cologne? Eto. Ayos to. Sige na. Ayaw mo ba maging writer? Hindi ba dream mo na maging writer? Hindi naman sa ganon. Ang sinasabi kong mahirap maging writer, it's not my thing. Ganon lang yun. That's how it is. Ada, makinig ka. Don't be ridiculous. May nangyari eh. Tell me, ano ba nangyari? Ano ba talaga? Listen, what's happening is that I want to leave my job. Yun lang. Ba't ba hindi mo maintindihan yun? Gusto ko na mag-quit, so just let me go. Just let me go. Thank you for everything, Mr. Bora. Goodbye. Typhoon, you should come to my office right now. It's urgent. I'm here, Miss Obora. Typhoon, cut all of Ada Tuzun's ties with the company immediately. And make the contract termination. You got it, sir. We'll do it right away. Thank you.